Mahirap isipin kung paano babangon, lalo na kung nawalan ka ng asawa at 6 na anak. Pero hindi sumuko si Aling Jovelyn at ngayon may bagong pag-asang sumibol sa kanyang buhay. Nakatutok si Lay Alves. Bumuhos ang mga panawagan matapos ang bagyong Yolanda. Isa si Jovelyn sa mga naukit sa aming alaala. Ako na lang ang natira, mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Junil, mga anak mo wala na. Huwag ka na bumalik dito, si mama patay na. Kabilang sila sa tinatayang 6,300 namatay sa hagupit ng bagyo. Halos 500,000 pamilya ang naapektuhan o halos 20% ng kabuuang populasyon ng buong Region 8. Isang taon matapos ang delubyo, hinanap ng 24 oras si Jovelyn. Natagpuan namin siya sa bayan ng Palolete, nakikitira sa isang kaanak. Ang hirap balikan yung nangyari sa akin nung Yolanda. Nawala kasi silang lahat. Paalis na dapat siya noon para magtrabaho sa Kuwait pero naudlot dahil sa bagyo. Hindi niya akalaing sa loob lang ng 6 na oras, ang buong pamilya at lahat ng ipinundar mawawalang parang bula. Hindi ako sanay na tahimik kasi yung mga anak ko. Namimiss ko yung ingay nila. Hindi na ako bumalik sa pagtatrabaho kasi naalala ko lang yung pamilya ko. Ninakaw man ng delubyo ang kanyang pamilya, pilit ipinagpatuloy ni Jovelyn ang kanyang buhay. At sino mag-aakalang sa gitna ng mapait na sinapit, makakatagpo siya ng bagong pag-ibig. Yung asawa ko ngayon, pareho kami ng sitwasyon. Yung asawa niya tsaka yung mga anak niya din na doon ko napatunayan na kahit pwede pa pala akong magtayo ng pamilya uli. Ngunit bago magsimula ang bagong yugto ng buhay ni Jovelyn, may simple siyang hiling para raw tuluyang maghilom ang sakit ng kahapon. Sana man lang makapaglagay man lang kami ng nicho para may matitirikan man lang kami ng kandila. Buntis ngayon si Jovelyn sa magiging unang anak nila ni Joel. Ang sanggol na isisilang, tanda raw na basta't may buhay, may pag-asa. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras.